Buksan natin ating mga Bible sa Acts chapter 9. Babasahin po natin verses 1 to 6. Verses 1 to hanggang verse 6. Doon sa mga walang Bible, makishare muna kayo sa katabi nyo. Yan. Okay. Yan. Okay. Verses 1 to 6, Acts chapter number 9. Yung mga lalaki, verse 1. Yung mga babae, verse 2. At sa verse 6, sabay-sabay. Okay? Verse 1, mga lalaki, read. Verse 2. Verse 3. Verse 4. Verse 5. Sabay-sabay sa verse 6. Okay, so yung binasa natin sa verse number 6, yun yung ating title ngayong hapon. Anong sabi doon? What wilt thou have me to do? Sabi ni Pablo, sabi ni Saulo sa Panginoon, Panginoon, ano yung gusto mong ipagawa sa akin? Okay? What thou hast me to do. Tama ba? What wilt thou have me to do? At yan yung parehas na title or message this afternoon sa lahat. Kung ikaw ay bata pa, young people, medyo, di ba, nag-work na tayo, yun yung tanong natin dapat sa Panginoon. Lord, ano yung gusto mong ipagawa sa akin? Ano yung gusto mong, what will thou have me to do? Tayo muna yung magpipray bago tayo mag-start. Ama naming Diyos, salamat sa hapong ipinagkaloob po sa aming lahat. Dalahin ko po na ang bawat isa ay magkaroon ng tengang handa pong makapakinig ng inyong banal na salita. Tulungan niyo po kami na sa dinami-rami ng distraction sa paligid, maging sa amin pong mga cellphone, O Diyos, ay matutunan po namin mula sa iyong banal na salita, maunawaan po namin kung anong gusto mong ipagawa po sa amin. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo. Salamat dahil kami po ay merong pagkakataon na mag-fellowship bilang mga kabataan. Tulungan niyo po kami na lumago sa pananampalataya at may i-direct po ang aming buhay sa tamang landas, O Diyos, na nais mo ang bawat isa sa amin ay naroroon. Sa iyo po lahat ng kapuring pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede na po tayong makaupo lahat. Yung ating pong binasa sa verses 1 to 6 ng Acts chapter 9 ay yun po yung conversion, yun yung kung papaanong si Saulo ay niligtas ng Panginoon mula sa kanya pong pagiging persecutor. Dahil yung kanya pong ginagawa bago siya maligtas ay inuusig niya yung mga naniniwala kay Kristo. At doon sa kanyang ginagawa talaga namang to the point na ilalagay niya sa kulungan yung mga taong maniniwala kay Kristo. Dahil sa paniniwala niya, sa palagay niya, sa tingin niya, yun yung tama at yun yung gustong ipagawa sa kanya ng Diyos. Isang karakteristiko, isang katangian ni Pablo, kapag meron siyang pinaniniwalaan, seryoso siya doon at ibibigay niya buong buhay niya doon. Nakuha nyo? Kapag meron siya pinaniniwalaan, seryoso siya doon at ibibigay niya yung buong buhay niya doon sa pinaniniwalaan niyang yun. Nakuha ba? Okay? So yung karakter natin ngayong hapon, walang iba kundi si Saulo. Anong pangalan niya? Di yata narinig ng iba. Anong pangalan niya? Saulo. Iba yun, no? Yung iba yung si Saulo sa si David. Ito ay si Saulo na naging apostol Pablo. Nakuha ba ng lahat? Okay, kung sino yung karakter natin ngayong hapon?
Anong pangalan ulit? Ayan, Saulo. Dahil hindi pa siya nakakilala ng tunay, hindi niya pa alam yung ginagawa ng Diyos nung panahon na ito. So, kilalanin muna natin siya, Acts 22, sa mga walang Bible, sa mga walang hawak na Bible. Pakinggan nyo lang yung ating babasahin ngayon. Acts 22 verse 3, the Bible reads, I am verily a man which am a Jew. So, si Saulo yung nagsasalita, siya ay isang Hudyo, born in Tarsus. Saan siya pinanganak? Tarsus. Okay? A city in Cilicia, yet brought up in this city at the feet of Gamaliel, and taught according to the perfect manner of the law of the fathers, and was zealous toward God, as ye all are this day. So, konting background lang tayo, kilalanin natin kung sino si Saulo. Siya po ay pinanganak sa isang syudad na ang pangalan po ay Tarsus. Ang Tarsus po ay syudad na matatagpuan sa Cilicia. Nakita niyo yung ano doon? Yung tawag o yung lugar na yon? City in Cilicia. At ang nagturo sa kanya ng batas, yung law, particularly law of Moses. Okay, alam niyo ba kung ano yung law of Moses? Alam niyo ba kung sa matatagpuan yung 5 books of Moses? Alam niyo ba kung ano yung 5 books of Moses? Judith, Esdras, hindi yon. Okay, hindi yon yung 5 books of Moses. 5 books of Moses ay Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, wala na. 5 books lang yon. Okay? So yung 5 books of Moses ay yung mga binanggit po natin. At ang nagturo kay Saulo, ukol doon sa bagay na yun sa batas, ay wala pong iba kundi si Gamaliel. O, yun yung pangalan niya. Gamaliel, and taught according to the perfect manner of the law of the fathers, and was zealous toward God, as ye all are this day. Ano pa? Sa Philippians chapter 3, makikita naman natin kung saan siyang tribo. Alam natin, pinanganak siya sa Tarsus. Alam natin na pinanganak siya sa Cilicia. Pero, ano yung kanya pong, saan siyang part na tribe? Kasi ang Israel ay binubuo ng 12 tribes. Merong Reuben, merong Simeon, Levi, Judah, diba? Asher, Gad, basta, 12 yun. Okay? Yung 12 na tribes na yun. At saan siya nanggaling o saan siya kabilang? Philippians chapter 3, verse number 5. Circumcise the 8th day. Okay? So siya ay tinuli ng ikawalong araw. According to the law, according to the covenant made unto Abraham ng Panginoon, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin. O, alam na natin kung saan siya. So, part siya ng Israel, Israelita po si Pablo o si Saulo, at siya po ay kabilang sa tribo ni, anong sabi dyan? Benjamin. Ayan. Si Benjamin ay anak nino. Okay. So, si Jacob ay meron pong, mas kilala meron siyang 4 na asawa. Okay? Yung una ay si Leah, ang pangalawa ay si Rachel, tapos yung dalawang handmaid. Okay? Yung dalawang asawa niya na yun. So, anak po si Benjamin ni Rachel, dahil dalawa lang naman yung anak ni Rachel. Okay? Dalawa lang. Sino? Si Joseph, saka si Benjamin. Dalawa lang. Si Joseph, saka si Benjamin. At namatay na si Rachel nung pinanganak niya si Benjamin. So kabilang po doon si Pablo sa Benjamin. An Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee. Yun, meron na naman tayong another element, another na ingredient sa kung sino si Saulo. Hindi lamang siya isang Hudyo, hindi lamang siya isang Israelita, hindi lamang siya parte ng Benjamin, ng tribo na yon, kundi siya po ay isang Pariseo. Pariseo. Okay, tatandaan niyo yun sa ating pag-aaral. Ngayon, para maunawaan natin kung bakit importante yung nangyari kay Saulo doon sa Acts chapter 9 na ating binasa, kailangan maunawaan muna natin kung ano po yung sitwasyon ng Israel nung panahon na yon. Nung kasalukuyan na si Saulo ay naroroon, pinapersecute niya, inuusig niya yung mga Kristiyano. Sa Romans chapter 9, verse 6. Romans chapter 9, verse 6.
Ang sabi dito, not as though the word of God had taken none effect, for they are not all Israel which are of Israel. Ulitin ko. For they are not all Israel which are of Israel. So babasahin ko muna yung mga verses ko, saka ko papaliwanag sa inyo. Romans 9:25. As he saith also in Osee, I will call them my people, which were not my people, and her beloved, which was not beloved. Tapos, verse number 31. But Israel, which followed after the law of righteousness, hath not attained to the law of righteousness. Wherefore? Because they sought it not by faith, but as it were by the works of the law. For they stumbled at that stumbling stone. As it is written, Behold, I lay in Zion a stumbling stone, and rock of offense. And whosoever believeth on him shall not be ashamed. Ano pa? Verse 1 ng chapter 10. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. So, in desire ni Pablo, gusto niya maligtas yung mga Israelita. For I bear them record that they have a zeal of God, matat according to knowledge. For they being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Ngayon, may naintindihan ba kayo sa binasa natin? Okay, ngayon i-explain ko sa inyo. Ito yung aking kaibigan, si Janjan. Tatayo si Janjan. At ito pang aking kaibigan, si Ian. Yan. So si Janjan, ire-represent niya ang Israel. At si Ian, ang ire-represent niya ang true Israel. So anong pinagkaiba? So dalawa to, parehas Israel silang dalawa. Okay? Pero si Janjan, Israel lang siya. Ito, true Israel. Okay? Nung panahon ni Apostol Pablo, merong dalawang grupong umiiral doon sa Israel. Yun yung mga Israel. Pag sinabi kong Israel, kapag mga grupo ni Janjan, okay, ito yung mga tao na pinanganak sila na Hudyo. Pinanganak sila. So, anak din sila ni Jacob, nagmula sila kay Abraham, di ba? Mga normal na tao, pinanganak sa Israel, Hudyo. So, Hudyo ka. Ang pinagkaiba ni Ian, though pinanganak sila sa Israel, tatawagin silang Hudyo, ang pinagkaiba niya, siya ay Hudyo din, pero naniwala siya kay Kristo. Okay? Naniwala siya na si Kristo yung Son of God. Nakuha nyo? So, anong kaibahan nila? Ito pinanganak sa Israel, nabubuhay doon, Hudyo din naman. Pero itong si Ian, hindi lamang siya pinanganak doon sa Israel, kundi siya rin naman ay naniniwala, nanampalataya na si Kristo ay Son of God. Ibig sabihin ng panahon na yon, merong believing Israel at merong unbelieving Israel. Nakuha nyo? Merong mga nananampalataya kay Kristo at merong mga hindi nananampalataya kay Kristo. Nananampalataya ka ba, bro? Ligtas ka na ba, bro? Okay? So, ang kailangan maunawaan natin ay nung panahon na yon, nung kasalukuy, yung panahon na yun na nabubuhay si Kristo, nabubuhay si Saulo, kailangan natin maunawaan, merong mga believers at merong mga unbelievers. Nakuha nyo? So, kagaya ngayon, sa panahon natin, merong mga naniniwala sa Ebanghelyo at merong mga iniirapan yung Ebanghelyo. Diba? Merong mga naniniwala na si Kristo ang tagapagligtas. Tayo ba yon? Mga Muslim ba kayo? Okay? Tayo ba yung naniniwala na si Kristo ay tagapagligtas? Ang hina naman ng amen nyo. Diba? Isa pa. Dapat sabay-sabay. Wait lang. Wait lang. Okay. Tayo ba yung naniniwala na si Kristo yung tagapagligtas? Amen. Oh. Kita mo lahat sila dyan naniniwala. Maniwala ka na. Okay? So, kailangan natin maunawaan na yung Israel, nung panahon na yun, merong mga believers kay Kristo at merong mga unbelievers. Halimbawa, preacher, sino yung mga naniniwala kay Kristo nung panahon na yun? O kaya, nandito sila? Pedro. Ayan. Sila Juan. Diba? Sila Tomas. Diba? They believe in Jesus Christ. Nung tinanong ni Kristo, sino ako? Thou art the Christ, the Son of the living God. Ang sagot ni Pedro, ikaw si Kristo ang anak. Diba? Ng buhay na Diyos. So yun yung pagkakaiba, yun yung dalawang grupo na kailangan nating makita.
na nung panahon na yon, na pinapaliwanag sa atin naman ni Apostle Pablo na sa Book of Romans chapter 9 and 10, pinapaliwanag niya na yung Israel, yung kalalagayan nila ng panahon na yon, unbelieving. Bakit? Nung dumating, mag-iiba ka na ng karakter, di ka na Israel, bro. Ikaw na ngayon si Kristo. Improve, di ba? Siya na ngayon si Kristo. Nung dumating si Kristo, syempre nakaganyan ka. Okay? Nung dumating si Kristo, ikaw na ngayon yung Israel. Unbeliever ka na bigla. Okay? Nagpalit kayong presto. Nung dumating si Kristo sa sanlibutan, merong mga, nung nakita siya, ba? Sino ka? Mesaya ka? Mesayad ka yata. Diba? Yung merong mga tao na hindi naniniwala na si Kristo ay si Kristo. Kasi yung Kristo po sa kanyang pangalan ay titulo po iyon. Okay? Nangangahulugan na Mesiyas. Okay? Na yung pinangako na darating para sa Israel. At merong mga hindi naniniwala kay Kristo. Baba mo na. Hindi naman panghabang buhay nakagano si Kristo. Okay? Nung dumating si Kristo ay hindi lahat, hindi lahat ay naniniwala na siya ay ang tagapagligtas ng Israel. At ang nangyari noon, dahil doon may division. May division sa Israel to the point na, ano bang ginawa sino ba nagpapako sa Panginoong Jesus? Diba? Nung isang araw lang, ang kanta nila, Hosanna, Hosanna. Tapos kinabukasan, crucify Him. Crucify Him. Diba? Bilis na napalitan ng pangyayari, no? Mula doon sa Hosanna na sinisigaw nila, naging crucify Him. Ipapako siya. Ipapako siya. Okay, salamat sa inyong participation. Meron kayong libreng hatid sa akin mamaya. Okay? Nakuha ba natin? So, merong dalawang Israel nung panahon na yun. Ano yung dalawang Israel na yun? Believing, saka? Tulog ba kayo? Okay. Ulit. Okay, may dalawang Israel. Ano yung una? Believing. At yung pangalawa? O, naintindihan nyo na. So, sa palagay nyo, si Saulo, saan siya kabilang? Nung nandito pa siya sa Acts 9, yung binasa nating talata nung unang-una, sa palagay nyo, saan siya kabilang na grupo doon? Doon siya sa naniniwala o doon siya sa kumukontra at hindi naniniwala? O naunawaan nyo na. Tama. Siya ay kabilang doon sa mga hindi naniniwala. Kaya nga, siya rin, yung grupo niya, di ba? Yung mga Pariseo, yun yung mga kumukontra sa Panginoong Hesus. Nung Panginoong Hesus ay nandito sa lupa. Now, Acts 22. Ayun, i-explain ko na sa inyo. Ano yung ginagawa ni Saulo nung unbelieving pa siya? Hindi pa siya naniniwala kay Kristo. Kontrang-kontra talaga siya kay Kristo. Anong ginagawa niya? Acts chapter 22. Acts chapter 22 verse 3. Diba ito yung binasa natin kanina? Tingnan natin verse 4 and 5. Verse 4. And I persecuted this way unto the death, binding and delivering into prisons both men and women, as also the high priest that bear me witness, and all the estate of the elders, from whom also I received letters unto the brethren, and went to Damascus to bring them which were there bound unto Jerusalem, for to be punish. Bago explain yun, pupunta ulit tayo Philippians 3. Tapos papaliwanag ko sa inyo kung ano yung ginagawa ni Saulo. Philippians chapter 3 verse 5. Ito rin yung binasa natin kanina. Babasahin ko yung verse 6 naman. Verse 6. Concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. Isa pa, Galatians 1, 13 to 14, Galatians 1, 13 to 14, verse 13, for ye have heard of my conversation in time past, in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it, and profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nation,
being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers. Ngayon ito, magta-transform na si Janjan bilang Saulo. Nakatatlong palit ka na ngayon. Okay. So ito si Saulo, naniniwala ba kayo na siya si Saulo? Okay? So si Saulo, ang ginagawa niya, halimbawa dyan, Saulo. Halimbawa, lahat sila naniniwala kay Kristo. Lahat sila naniniwala kay Kristo. Ikaw lang ang hindi. Totoo ba yun? Hindi. Okay. So lahat sila naniniwala kay Kristo. Lahat sila naniniwala na si Kristo yung Son of God. Okay? Maliwanag? Alam mo gagawin mo sa kanila kung ikaw si Saulo? Kukulong mo silang lahat. Kikita mo yan? Kulong mo yan. Daming nagawa yan. Okay? So ang gagawin niya, kunin mo to. Kunin niya to, sumama ka. Wala kang magagawa. Okay? At igagapos niya, ipapatapon niya, patapon mo na doon sa bangin. Itatapon sa kulungan, okay? Talagang gagawin niya yung lahat ng magagawa niya para lang mag-blaspheme itong tao na to. Para lang i-renounce niya, parang sabihin niya na hindi na ako naniniwala kay Kristo. Gagawin ang lahat ni Saulo para yung mga naniniwala kay Kristo ay tumalikod kay Kristo. So yun yung ginagawa niya. Preacher, tatanong niyo sa akin, ang sama niya pala. Isipin mo, naniniwala to kay Kristo tapos gusto niyang mangyari. Sabihin na hindi totoong Diyos si Kristo. Sabihin na hindi totoo yung pananampalataya nila kay Kristo. Di ba parang ang pangit ng ginagawa niya? Nakuha niyo? Hindi maganda yung ginagawa niya. Pero alam niyo ba? Alam niyo ba na yung ginagawa niya sa tingin niya at sa paniniwala niya at sa natutunan niya, dahil din naman sa tradisyon ng mga Hudyo, at tandaan niyo siya ay Pariseo, ang lahat ng iyon, ang alam niya, ginagawa niya yun para sa Panginoon. Ang alam niya, ginagawa niya yun para sa Panginoon. Hindi niya kasi alam na si Kristo yung Panginoon eh. Ang alam niya, yung ginagawa niyang paggapos, pagpunta sa kulungan, binugbog, bang, di ba? Ang lahat ng ginagawa niya, ang alam niya, ginagawa niya yun para sa Diyos. Di ba may mga reliyon na pumapatay ng tao, iniisip nila para sa Diyos yun? May alam ba kayong ganon? Ng mga reliyon na ginigilitan ng buhay yung mga tao, di ba, para sa Diyos nila? Di ba may mga ganon? Pero sa tingin nila, tama yun. Pero maliwanag na mali yun. Tama? Yan pa ba kayo? Okay? Ang palagay ng tao sa kanya, dahil sa mga natutunan niya, dahil sa mga nalalaman niya, sa palagay niya, yung mga ginagawa niya ay tama. Pero hindi niya alam sa paningin ng Diyos mali yun. So, balik mo na to sa pinanggalingan niya. Okay. Ayan. So, si Saulo, sa kanyang palagay, yung ginagawa niyang yun, yung pagkuha sa mga tao naniniwala kay Kristo, tinatapon niya sa kulungan, akala niya lahat yun ay tama. At akala niya lahat ginagawa niya yun para sa Diyos. Pero hindi niya alam mali yun. Pero isa sa matututunan natin sa kanya, mali yung ginagawa niya, pero hindi niya alam na mali. Okay? Mali yung ginagawa niya, pero hindi niya alam na mali yun. Pero tingnan natin kung ano yung magiging ugali niya pag nalaman niya na yung ginagawa niyang mali ay mali. Ang gagawin niya ba ay, pag nalaman niyang nagkamali siya, ang gagawin niya ba ay, hindi. Tama yun, di ba? Magre-reklamo pa ba siya, o mag-argue pa ba siya, o sasabihin niya pa ba yung mga, di ba, yung mga dahilan niya? Anak, bakit umaga ka? Bakit gabing-gabi ka na umuwi? Hindi may mga ano lang project. May mga ano lang po kami, group work. Diba? Gabing-gabi ka na, alas 10 ka na umuwi. Huwag ginagawa nyo doon. Ay, hindi ano lang kami. Bonding time with the friends. Bonding time with the friends, alas 10 ng gabi. Okay? Yung mga bonding time na may kasamang ano yung mga kasama dyan? Aminin mo na. Kung hindi, kawawa naman yung tao, no? Diyan. Walang personal, trabaho lang. Sige, buka na. Okay, naman natin si Saulo, yung ginagawa niya, yung talagang nilalagay niya sa kulungan, at ano pa yung sinabi sa isang talata doon? Unto death. Hanggang mamatay. Hindi man siya yung pumatay, pero gusto niya mamatay sila. Abang ganda ng ugali niya, ano? Gagawin niya ang lahat
para saktan, para mag-inflict ng damage doon sa tao na yon, para sabihin ng tao na yon na hindi na ako naniniwala kay Kristo. Yun yung ginagawa niya. Nakuha ba natin? Amen ba? O sige. Tayo ay uusad. Ano po? Matthew chapter 23 verse 27. Matthew 23 verse 27. Ito yung description ng Panginoong Jesus sa mga Pariseo. Kung tatanungin mo ko, preacher, ano yung masasabi ng Panginoon natin sa mga Pariseo? Ito yon. Matthew 23 verse 27. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites. So, una pa lang, yun ang sabi ng Panginoon, mga hipokrito kayo. At ano pang kasunod? For ye are like unto whited sepulchres. Sepulcher. Okay? Kung anong gusto nyong pronunciation. Okay? So, they are like unto what? Whited sepulcher. Anong meron bukas? Kinabukasan po. Hindi. Anong meron bukas? November 1, sineselebrate ng mundo, ano? Araw ng mga... Okay. Anong makikita mo sa sementeryo? Kandila. Ano pa? Mga atang daw. Ano pa? Okay? Makakita kayo ng mga nicho doon. Makakakita kayo doon ng mga, diba, yung mga pininturahan nilang mga, yung kung saan nakalibing yung mga tao, pinipinturahan nila. Kung nakasubok na kayo, merong ibang mga memorial homes na ang gaganda ng mga libingan. Ang sarap tumira. Mas maganda pa sa bahay natin. Pagpunta kayo doon, about, grabe naman, granite, di ba? Ang gaganda ng mga, kumbaga, ang ganda ng pagkaka-finish. In loving memory of. Yan. Di ba? Tingnan mo ang sabi ng Panginoong Hesus. For ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward. O, sa labas, sa panlabas, ang gaganda. Pero ano ba ang laman ng mga yon? But are within full of dead men's bones and of all uncleanness. Ang ganda, marmol, granite, pero ano laman ng loob? Bulok na bangkay. Tama? Bulok na bangkay. At yun yung sabi ng Panginoong Hesus sa mga Pariseo. Mga hipokrito kayo, sa panlabas nyo ang gaganda, pero sa panloob nyo, bulok kayo. Okay? Bulok. So yun yung pagkakadescribe, yun yung pagkakilanlan ng mga Pariseo sa Panginoong Hesus. Pero ibahin mo si Pablo. Ibahin mo si Pablo. Dahil sa Philippians chapter 3, as touching the law, blameless. As touching the law, blameless. Though siya ay Pharisee, but touching the law, he was blameless. So seryoso siya sa ginagawa niya, though mali. Alam natin, mali yung ginagawa niya eh. Sipin mo naman, ikukulong mo yung mga naniniwala kay Kristo, tama ba yun? Gusto mong mamatay yung mga naniniwala kay Kristo, tama ba yun? Di ba mali yun? Pero sa palagay niya, sa pinaniwalaan niya, sa tradisyon na natanggap niya, ang lahat ng yun ay serbisyo niya sa Diyos. Ang alam niya, yung ginagawa niyang yun ay para sa Panginoon. Tandaan niyo yun. Lagay natin sa puso natin yun. Ano po? Ngayon, kung merong tao na pwedeng maging halimbawa ng Judaism, hindi Christianism ha, Judaism, di ba, napapag-aralan natin yan? Judaism, Islam, di ba? Christianism, di ba? Kung merong magiging halimbawa ng Judaism sa panahon na yun, ako'y naniniwala, aside sa Panginoong Jesus, si Saul. Si Saulo. Kung merong halimbawa, siya yun. Pero, tandaan natin, na according din doon sa binasa natin sa Romans chapter 9:10, ang problema ng Israel ay, kaya nga merong believing sa unbelieving Israel eh. Ang problema nila, in-establish nila ang kanilang sariling righteousness. They establish their own righteousness. Preacher, kuya, ano yun? Ano yung sinasabi mo na they are establishing their own righteousness? Ano po? Ang ginagawa nila, sinusunod nila yung batas to the point na para masabi na sila po ay matuwid. Pero tandaan natin, anong sabi sa atin ng Book of Romans?
Walang matuwid. Wala kahit isa. Ulitin ko, walang matuwid. Wala kahit isa. At yun na yung problema ng mga Hudyo na ito. Ang iniisip nila, ang sa palagay nila, yung kanilang pagsunod sa batas, masasabing matuwid sila. Kaya nung dumating ang tunay na matuwid, sino ang tunay na matuwid? Hindi si Pinoy. Okay? Hindi ang Liberal Party. Tuwid na daan. Hindi. Ang tunay na matuwid ay walang iba kundi ang walang dungis at walang pagkakasala, ang Panginoong Hesukristo. Ni minsan hindi nagkamali ang Panginoong Hesukristo at wala siyang pagkakasala. Okay? Kaya nung dumating ang Panginoong Hesus, kinontra siya ng mga tao na ito na nagmamagaling, okay, nagmamarunong, nagpapasikat. Pag nagpe-pray, talagang lakas-lakas, nasa labas. Okay, gusto nila makita sila ng mga tao. Pero ang Panginoong Hesus, He's righteous, siya yung matuwid. Okay, at dahil po doon, ang mga Hudyo, hindi nila matanggap na si Kristo ang Mesaya. Hindi na matanggap na si Kristo ang Mesaya. So, naintindihan nyo na kung saan nanggagaling yung galit ni Pablo. Kung bakit gustong-gusto niya yung mga naniniwala kay Kristo ay ipakulong at talagang mamatay. Bakit? Kasi sa pagkakaunawa niya, mali yun. Mali si Kristo. Pagkakaunawa niya at mula sa kanyang mga natutunan sa tradisyon, ang alam niya ay si Kristo, hindi yun ang tunay na Mesaya. Kung merong mga Mesaya, hindi si Kristo yun. Matigas ang puso niya, di ba? Gusto niyang ubusin yung mga naniniwala kay Kristo. Kaya pagdating natin na Acts 9, pupunta na tayo doon, Acts 9. Yung 1 and 2, pwede nating makita yung description nito, o mas mapalawak pa to, pag pumunta tayo na Acts 26. Sa Acts 26, 1 to 11, may kita natin yung additional information mula doon sa hindi natin makikita sa Acts 9. Acts 26, dinidefend na ni Pablo yung sarili niya before King Agrippa. At dito may kita natin kung ano yung mga bagay pa na pwede nating matutunan tungkol sa kanya. Verse 1. Then Agrippa said unto Paul, Thou art permitted to speak for thyself. Then Paul stretched forth the hand and answered for himself, I think myself happy, King Agrippa, because I shall answer for myself this day before thee touching all the things whereof I am accused of the Jews, especially because I know thee to be expert in all customs and questions which are among the Jews, wherefore I beseech thee to hear me patiently. My manner of life from my youth, which was at the first among mine own nation at Jerusalem, know all the Jews. Kita niyo yung sinabi niya sa verse 4? Sabi niya, Hari, King Agrippa, alam mo yung buhay ko. Alam mo yung pamamaraan ng aking pamumuhay simula nung ako ay kabataan pa. Anong sabi niya? Know all the Jews. So ito pa lang si Saulo, simula pa lang kabataan siya, maituturing na natin siya na isang halimbawa. Maituturing na natin siya na isang kabataan na naiiba among doon sa mga kasama niya. Okay? Naiiba doon sa mga kasama niya. Kung yung mga kasama niya, abay TikTok ng TikTok, siya hindi. Oo. Kung abay mga kasama niya, talagang rumarang araw-araw, siya hindi. Okay? Siya yung uri ng kabataan na seryoso sa bagay ng Diyos. Siya yung uri ng kabataan na ang gusto niya mangyari ay magbigay luwalhati sa lumikha sa Kanya. Amen ba? So yun yung uri ng kabataan na si Saulo. Yung manner of life niya, mula nung siya'y kabataan, sabi niya kay King Agrippa, know all the Jews. Alam ng lahat ng mga Hudyo kung sino ako. Alam ng mga Hudyo kung saan ako nanggaling. Anong aking ginagawa. Anong aking pagpapalaki sa akin. Alam nila lahat. May manner of life. Kabataan, tatanungin kita ngayon. Ano yung uri ng pamumuhay na meron ka? What is your manner of life? Anong ginagawa mo araw-araw? Nakakapagbigay lugod ba yun sa Diyos?
Nakakabigbigay papuri ba yun sa Panginoon? O sumasakit ang ulo ng nanay mo sa'yo araw-araw? Okay. O talagang sakit ka sa puso ng tatay mo? Anong uri ng kabataan ka? Alam nyo kung kayo, isang Baptist na kabataan, dapat kayo nga yung magaan sa loob kayo ng magulang nyo eh. Dapat naibibigay nyo sa kanila kaligayahan at nakikita nila kayong lumalago sa Panginoon at hindi kayo sakit ng ulo. Okay. Huwag tayo magpapasaway. Kapag pinagsabihan tayo, sundin lang natin. Gusto mong wag mo nang sumunod, umalis ka na sa bahay nyo. Hindi ko kayong sabing maglayas kayo. Okay? Kung ayaw nyo na sumunod, o wag kayong kakain sa bahay nyo. Magsulo kayo. Diba? Hindi nyo naman kaya. O sumunod muna kayo. Tama? So yung manner of life natin, dapat magbibigay luwalhati sa Panginoon. Babasa pa ako, verse 5. Which knew me from the beginning, if they would testify, that after the most straightest sect of our religion, I live a Pharisee. And now I stand and am judged for the hope of the promise made unto God, unto the fathers. Verse 9. I verily thought with myself that I ought to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth. Yun ang sinasabi ko sa inyo kanina. Gustong-gusto niyang kontrahin. Basta may tungkol kay Jesus, gusto niyang kontrahin kasi sa palagay niya, sa alam niya, hindi yun totoo. Hindi yun yung katotohanan. Verse number 10, which thing also I also did in Jerusalem, and many of the saints did I shut up in prison, having received authority from the chief priest. And when they were put to death, I gave my voice against them. Sipin nyo? Yung papatayin na yung mga naniniwala kay Kristo, talagang siya, di ba? Ibagsak, patayin, di ba? Gusto nyo mamatay sila. Ganyan yung ugali na meron siya. Kung itong mga tao na to seryoso, gusto maglingkod sa Diyos, talagang naniniwala na si Kristo ay tagapagligtas, ang gusto niyang gawin, mamatay sila. Mamatay sila. Napakasama ng intensyon niya. Pero sa palagay niya, gusto yun ng Diyos. Pwede pala yun, na mali yung ginagawa mo, palagay mo, para sa Diyos mo yung ginagawa, pero mali. Posible pala. Dahil si Saulo, alam niya, ginagawa niya yun sa Diyos. Pero sa totoo, hindi po. Mali yung ginagawa niya. Kaya naman in Acts 26, uusad na tayo sa verse 12. Dito in-explain ni Saulo. Dito niya in-explain kung ano yung nangyari sa kanya sa Acts chapter 9. Inulit niya, pero dinagdagan niya. On Acts chapter 26, verse 12, whereupon, as I went to Damascus, with authority and commission from the chief priest. Tandaan nyo hindi siya pumunta doon ng solo niya lang na gusto niya lang talaga, kundi meron siyang komisyon. Talagang napag-utusan din siya. At yung utos niya, gusto niya rin gawin. Meron siyang komisyon, meron siyang authority galing sa chief priest. At midday, O king, I saw in the way a light from heaven, above the brightness of the sun, shining round about me and them which journeyed with me. Sino sa inyo dito natutulog paggabi? Wala natutulog sa inyo paggabi? Umaga kayo natutulog? Sino sa inyo dito natutulog paggabi? Talagang hirap na. Lahat tayo natutulog dito paggabi, tama? Yung matutulog ka pa lang, bibigit na yung mata mo, tapos bubuksan ng nanay mo yung ilaw. Nakakasilaw, hindi. Ay, kung pag binuksan yung ilaw, di ba, natutulog ka na, natulog mo, tapos biglang, Mang, ilaw! Di ba, talagang titili ka pa Di ba? Para lang patayin niya yung ilaw kasi nakakasilaw. O, tignan yung description ni Saulo. Tanghaling tapat, maliwanag hindi. Maliwanag, pero tignan nyo. At midday, O king, I saw in the way a light from heaven. So, tanghaling tapat, tapos merong nagliwanag sa maliwanag na tanghaling tapat. Okay? Naintindihan niyo? Mahirap yun. Malalim yun. Okay? Ano pa?
above the brightness of the sun. Sino sa inyo nakatitig na sa araw? Face to face. Masakit yun sa mata. Nakakabulag yun. Tama? Yung liwanag na bumalot sa kanya nung panahon na yun, yung pagkakataon na yun, mas maliwanag pa daw sa araw. Abay, grabe. Tanghaling tapat ang lakas ng sinag ng araw eh. Lakas ng sikat ng araw, tama? Tapos, mas maliwanag pa dun yung liwanag na babalot sa kanya. Abay, ang liwanag nun. Sobrang liwanag nun. Nakuha nyo? At nung nagliwanag sa kanya yung maliwanag na mas mataas pa sa liwanag ng araw, verse 14, and when we were all fallen to the earth, nagtumbahan sila eh. I heard a voice speaking unto me and saying in the Hebrew tongue, Soul. Ganun, no? Soul. Hindi naman ganun. Pero soul, tinawag siya. Okay. Soul, soul. Why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the pricks. Kung kayo si Saulo, anong gagawin nyo? Sabi mo, bigla ka tanghaling tapat. Lalakad ka sa daan. Biglang yung liwanag, mas mataas pa sikat ng araw. Tapos pagtumba mo, may tumawag sa'yo. Noriel! Noriel! Diba? Anong iisipin mo? Anong papasok sa isip mo? Tinawag yung pangalan mo, tanghaling tapat. Tapos mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Diba? Tinawag siya eh. Soul! Soul! Why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the pricks. Diba? Iba sa atin, Diyos ko po, ano ito? Oh, tingnan mo, ganun yung sinabi niya. Verse number 15. And I said, sino ka, Panginoon? Oh, diba? Ganun din talaga, mapapatanong ka eh. Sino ka? Wala akong utang. Teka, Shopee ka ba? Delivery? Wala ko in order. Diba? Sabi niya, and I said, who art thou, Lord? Tinanong niya agad. Kasi alam mo, kahit matapang si Saulo, kahit matigas si Saulo, nung merong liwanag na mas maliwanag pa sa araw na bumalot doon sa kinalalagyan nila, alam niya na mas malakas yun, mas makapangyarihan yun kesa sa kanya. Alam niya na mas makapangyarihan yung kapangyarihan nung kung sino man yun, na bumalot yung liwanag na yun sa kanila, mas malakas yun kesa sa kanya. Nakuha nyo? At dahil doon, ang tanong niya na lang doon sa tao na yun, kung sino man yun, sino ka, Panginoon? Sino ka, Panginoon? And he said, at sumagot, yung nagtanong sa kanya ng soul, sumagot, I am Jesus, whom thou persecutest. Anong ginagawa ni Saulo? Anong ginagawa ni Saulo bago dito sa Acts 9? Kinukulong niya yung mga naniniwala kay Jesus. Tama? Tama ba? Kinukulong niya yung mga naniniwala kay Jesus. Ano pa? Gusto niyang mamatay yung mga naniniwala kay Jesus. Gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para yung mga naniniwala kay Jesus ay hindi na dumami at hindi na magsipangalat. Tapos yung pagkakataon na yun, siya yung talagang kontrang-kontra, talagang yung buhay niya, kontra talaga dun eh. Tapos malalaman niya na yung kausap niya na Panginoon, ang pangalan, Jesus. Pangalan, Jesus. Yung kinokontra niya all along, na pinaniniwala niya sa isip niya, hindi totoo. Pinaniniwala niya sa isip niya, hindi ito ang tunay na Diyos, hindi ito ang tunay na Panginoon. Ngayon, nung pagkakataon sa Damascus, abay, biglang lumiwanag at nagsabi, Soul, soul, why persecutest thou me? At tinanong niya, sino ka, Panginoon? At sumagot, I am Jesus. I am Jesus. At nung sumagot ng I am Jesus, whom thou persecutest, itong boses na ito. Babalik tayo na Acts 9. Acts 9, verse 5. Ito yung tinanong niya, di ba? Who art thou? Who art thou? Verse 5, who art thou, Lord? At sumagot nga, I am Jesus, whom thou persecutest. Verse number 6. Verse number 6. And he trembling and astonished
Abay, kung ako yun, ganun din mangyari sa akin. Nanginginig siya. Nanginginig siya. At siya po ay tulala din, astonished. Di lang nanginginig, tulala siya. Bakit? Isipin mo, dami niya na napakulong, ang dami niyang ginawang mali. Tapos malalaman niya na yung ginagawa niya, yun ang mali. Yung ginagawa niya, yun pala yung hindi pinapagawa ng Diyos. Yung mga kinokontra niya, yun pala yung kalooban ng Diyos. Kaya naman nung nalaman niya yung bagay na yun, siya ay nanginig at siya ay natulala. He trembling and astonished. Pero itong maganda sa kanya, ito, kunin niyo ito mga kabataan, Itong maganda sa kanya, nanginginig siya, natulala siya, pero hindi niya sinabi, ay, pero po, busy pa po ako ngayon eh. Ay, teka po muna Lord, alam ko po, nagkamali po ako, sige po, babalik po muna ako dun sa mga magulang ko, babalik po muna ako kay Gamaliel, magba-Bible study po muna kami, para ma-re-educate po ako kung ano yung dapat kong gawin. Hindi. Yung pagkakataon na yon ng Panginoon, kinatagpo si Saulo sa Road of Damascus, kinatagpo si Saulo, tinanong niya na ang Panginoon, Panginoon, tignan nyo, verse 6, what will thou have me to do? What will thou have me to do? Hindi na siya nagreklamo, wala na siyang dinahilan, wala na siyang sinabi na kahit na ano pa. Basta't maliwanag sa kanya na yung kausap niya ay ang Panginoong Yesus. Na ang kausap niya, ang tanging, yung kanyang kinokontra ay ang tunay na Panginoon. Dahil siya ay sinserong tao, dahil siya ay zealous, talagang masigasig siya sa ginagawa niya, nalaman niya na mali siya. Then being a true gentleman, being the true man of God, ang sabi niya, Lord, what will thou have me to do? Ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Balik tayo na Acts 26. Acts 26. Babasahin ko po sa inyo verses 16 to 18. Verses 16 to 18. Briefly, ito yung gustong ipagawa ng Panginoon sa kanya. Verses 16 to 18. Verse 16, but rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee, delivering thee from the people and from the Gentiles, unto whom now I send thee. So sinusugo siya patungo sa mga hintil, to open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Hindi maganda yung naging simula ni Saulo. Siguro pinagsisisihan niya talagang yung pagkakataon na nalaman niya na si Jesus yung kausap niya. Kinukontra niya yon. Nung nalaman niya na si Jesus ang kausap niya, hindi natin alam kung anong transformation na ganap sa isip niya. Pero isang tiyak, mga kabataan. Nung nakatagpo niya ang Panginoong Yesus, nakatagpo ng Panginoong Yesus yung kasalanang ginagawa niya, yung pagkakamaling ginagawa niya, na hindi nakakalugod sa Panginoon. At nalaman niya kung ano ang dapat niyang gawin. Nalaman niya, naging surrendered siya doon. Sinuko niya na yung buhay niya sa Panginoon, wala nang balikan. Dahil para sa kanya, kung ito yung katotohanan, ipaglalaban ko to hanggat ako'y mamatay. Kayo ba naniniwala na yung ibanghelyong pinaniwalaan nyo, yun yung nakapagliligtas sa tao patungong langit? Na yung ibanghelyong pinaniniwalaan natin, na si Kristo'y namatay para sa ating mga kasalanan, siya'y nilibing 3 araw na buhay muli, at ang kanyang dugo, ang kabayaran, kapatawaran ng mga kasalanan, naniniwala ba kayo na yun ang makapagliligtas sa lahat ng tao ngayon? Naniniwala ba kayo doon? O hindi? Okay. Naniniwala ba kayo na yung mensahe na yon ng Diyos ang siyang magliligtas sa kahit sino?
Kahit ano pang nagawa niyang kasalanan, kahit saan pa siya nanggaling, kahit ano pang kanyang ginagawa, yung ebanghelyo ni Kristo, yung mensaheng mabuting balita ng Diyos, yun yung tanging paraan para maligtas ang tao mula sa kasalanan, mula sa impyerno, patungo sa langit. Naniniwala ba kayo doon? Kung naniniwala kayo doon, bakit hindi nyo ibigay ang buhay nyo sa Panginoon at ipaglaban nyo yung mensahe na yun hanggat sa dulo ng inyong buhay? Kung naniniwala kayo na yung ebanghelyo ni Kristo ang totoo at hindi yung ebanghelyo ng iglesia, hindi yung ebanghelyo ng Katoliko, hindi yung ebanghelyo ng born again, hindi yung ebanghelyo ng ibang reliyon, kung naniniwala kayo na yung ebanghelyo ni Kristo na matatagpuan natin sa Biblia sa 1 Korinto 15 ay ang mensahe ng Diyos para sa panahon ngayon, ba't hindi mo ibigay ang buhay mo sa Panginoon at ipagamit mo na buo sa Diyos? Para saan mo ginagamit yung buhay mo? Bakit hindi mo ibigay sa Panginoon yung buhay mo? Sabi ni Pablo, what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yung katanyagan niya, yung pagiging pariseyo niya, yung pagiging isa niyang Hudyo. Nung nakilala niya si Kristo, ang sabi niya, yea, doubtless, and I count all things loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, of whom I have suffered the loss of all things. At binilang niya lahat na dumilang. And count them but dung, that I may win Christ. Nung nakilala ni Saulo si Kristo, ang pinaka-importanting tao na sa buhay niya ay hindi si Mr. Saul, kundi ngayon ay si Jesus Christ. Nung nakilala ni Saulo ang Panginoong Yesus, binilang niyang lahat ng bagay na walang kwenta. Dahil naunawaan niya ito yung pinakamahalagang bagay. Pinaka-importanting tao na kailangan kong ipaglaban, kailangan kong ibigay ang aking buhay. This is worth dying for. Because this message is the gospel of the grace of God. If you believe na yung mensahe na yun yung nagliligtas sa lahat ng tao sa panahon ngayon, regardless of what religion, regardless kung saan siyang lahi, kung Chinese man siya, Amerikano man siya, o anumang uri siya ng tao, naniniwala ka na yung mensaheng dala-dala mo, yan yung mensaheng magliligtas sa lahat. Huwag mo ikahiya yan at mabuhay ka para dyan. Dahil natanggap mo na yung katotohanan. Ang gagawin mo na lang ay huwag ikahiya yun at iproclaim yun, ipahayag yun buong buhay mo. Dahil alam mo sa sarili mo, na ebanghelyo ni Kristo, yun ang nagligtas sa iyo. Yun yung nagbago sa iyo. Yun yung naghugot sa iyo mula sa kadiliman tungo sa liwanag ng Diyos. Ba't natakot ka ibigay yung buhay mo sa Panginoon? Ba't ayaw mong isurrender lahat? I surrender some. Di ba? Hindi. Kanta, I surrender all. Why not surrender it all? Ba? Why not surrender everything for the Lord Jesus Christ? Do you love the Lord Jesus Christ? Mahal mo ba ang Panginoong Jesus? And with love comes sacrifice. Ang pag-ibig ay merong sakripisyo. Ano sabi ni Pablo? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Sa sanlibutan, sasaktan ka lang, diba? Gagamitin ka lang, tapos kapag wala ka ng kwenta, iiwanan ka na nila. Yan ang gagawin sa'yo ng sanlibutan. Pero sa Panginoon, lumapit ka na basag, lumapit ka na kulang, lumapit ka sa Kanya na hindi ka buo. Pag napunta ka sa Kanya, you will be whole. Christ healeth the brokenhearted. Christ can use the most broken person. Ba? Kung kayang ang gamitin ng Diyos si Saulo, to the point na siya'y mamamatay na ng tao, kung kayang gamitin ng Diyos siya, bakit hindi niya tayo kayang gamitin? But the question is for you, for us, ngayong hapon na ito, mga kabataan. Itatanong mo ba sa Diyos, Panginoon, anong gusto mo ipagawa sa akin?
Panginoon, willing ako. Willing ako na gawin yung gusto mo ipagawa sa akin. Ba't hindi mo ibigay ang buhay mo sa Panginoon? Tayo mananalangin. Tayo magbe-pray. Hindi ko kayo papalapitin dito sa harap, but naka-social distance naman tayo dito. You could kneel. Pwede kayo lumuhod dyan sa harapan ng upuan nyo. If you find that position na talagang gusto mong makipag-usap sa Panginoon, gusto mong mag-pray sa Kanya, you can do that. Let us pray. Salamat, O Diyos, salamat, Panginoon, sa hapon na inyong pinagkaloob po sa amin. Salamat kay Saulo, na though siya ay makasalanan, he found mercy by the person of the Lord Jesus Christ. And I thank you, Lord, dahil hindi lamang siya ay makasalanan, kundi nung naunawaan niya yung katotohanan, isinuko niya po ng buo ang kanyang buhay. Tinalikuran niya ang lahat ng kanyang dating ginagawa, binilang niya yun lahat na walang kwenta, kumpara sa kung sino si Kristo. Nawa, Panginoon, maunawaan din ito ng mga kabataang nandito ngayong hapon, na ang buhay without Christ is nothing. That if they believe that the gospel of the Lord Jesus Christ, yung ebanghelyo ni Kristo, ang mensahe na makapagliligtas sa kanila, galing sa kasalanan, galing sa impyerno, patungo sa langit, papunta sa Panginoon, kung yun ang pinaniniwalaan nila, then by all means, they must give their life for the Lord Jesus Christ. Panginoon, thank you so much for your grace. Salamat sa biyaya mo po sa amin. Tulungan nyo kami na makita ang aming mga sarili, na kung ginagawa lang namin ang aming ginagawa para sa aming sarili, that is worthless. That is vanity. But if we will labor for the Lord Jesus Christ, then our life will not be in vain. Salamat sa kabutihan mo, O Diyos. Salamat sa pagkakataon na ito. Nandito po kami sa Faithway para magtipon, para mag-fellowship. Pero nawa sa lahat ng kasiyahan, sa lahat ng pagkakakilala ng mga kabataan po nandito, ay huwag mawala sa kanilang puso ang mensahe ng Diyos. Ng buhay po ay maikli lang. At nawa maitatak sa kanilang puso ang tinanong din naman ni Saulo sa inyo doon sa Road of Damascus na, Panginoon, ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Salamat, O Diyos, sa po lahat ng kapurihan. Pasalamat, pagpalain niyo po ang iglesyang ito na meron pong panahon nagbigay po ng oras para sa gawain pong ito. Sa po lahat ng kapurihan, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.